Finally, video. Congratulations, Go! Kim and Pao. Congratulations. Hingi lang ako ng quick reaction nyo dun sa, yung success nitong, nitong What's Wrong with Secretary Kim. Kasi ang daming magagandang reviews na binibigay ng mga fans nyo, lalo na sa Twitter, sa social media. Quick reaction. Very thankful kami sa lahat ng mga positive feedbacks and for giving for raising awareness sa palabas namin na ito na yung episode namin. Tsaka sobrang swerte namin na may mga fans kami ganun dahil hindi biro na mag-edit, mag-post, ibigay yung oras nila habang nagtatrabaho or nag-aaral. Maswerte kami sa kanila and we're very thankful and grateful sa oras, love, time, and effort. Ako rin, very thankful to everyone sa inyo rin. And parang pag successful kasi yung show, parang hindi lang kami yung masaya, pati yung mga taong naghirap at nagtrabaho sa likod nito at pinipilit na pagandahin yung show. Parang testamento na lahat ng hard work at pagod nila ay worth it. At nakikita at napapansin ng mga tao. Tapos ito na yung question ko. Kasi di ba itong What's Wrong... Wala pa ba yung Wala pa. Ito kasi adaptation is parang kinater siya para sa mga Filipino audience. Parang adaptation na siya ng Korean series. Paano kayo nag-prepare? Paano nyo prepare yung mga characters nyo dito? Well, sa akin, binabase ko lagi sa script. So, even before that, parang madami akong questions lagi, marami akong tinatanong kung mas gusto nilang gawin to or baguhin to or kung gusto nilang ganun. Pero ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ni Direk Chad. Mas doon ko ginawa dahil late na rin ako. Late na rin ako pumasok. Pero ayun, binase ko lang talaga sa script at sa vision ng director namin. Ako naman, napanood ko na to kasi nung pandemic. Siyempre lahat tayo into K-dramas nung nasa bahay lang tayo at bawal tayo lumabas. So parang isa to sa mga napanood ko. And then pinanood ko siya ulit ng in-offer sa akin. And then, medyo kinabahan pero yung paghahanda, meron kasi akong notebook. Sinusulat ko dun yung emotional journey ng character. And nagtiwala na rin kami kay Direk Chad na 30 times na niyang pinanood to. So pag sinide by side mo yung original at Korean, parang hindi na siya masyadong nagkakalayo. Kaya sobra din kaming nagpapasalamat kay Direk Chad dahil naalagaan niya kami and then nalabas niya yung hinihingi ng Filipino audience dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Can you give one particular na, yung memorable moment na naaalala nyo habang nag-shoot nitong series? Ako yung Enchanted, yun yung ang ganda ng eksena yun, yung parang, may tao bang gagawa nito, magpapasara ng buong theme park. So parang nakakatuwa, and then favorite ko kasi mag-rides. So parang nilook forward ko talaga, akala ko maraming best kayo mag-roller coaster, isang best lang pala, kasi nahilo na po siya. Ang dami pa nating iikutan na rides so kailangan ng tapusan. Sa akin, siguro yung first day rin. First day kasi namin yung Enchanted, so ang dami pang ina-adjust sa amin, sa characters namin, and ang dami pang questions kay Direk Chad, naka-adjust rin sa technicals. So, tumatatak sa akin pag nakikita mo yung ang pinaka-tumatak sa akin, nakikita ko yung effort ng lahat na parang gusto rin nilang gawing parang si PMC yung show, parang gusto nilang gawing perfect. Pero meron ba kayong parang winish na sana mas in-explore pa yung ganitong eksena? Hindi naman. Based sa nabasa ko sa script, mas, kumbaga, may mga in-improve rin na parts and may mga parts na in-adjust talaga for our Philippine audience and in-adapt into our culture. Sa akin, tamang timpla lang siya. Actually,
parang smooth sailing lang siya. And natutuwa kami na mabasa yung ibang comment na parang hindi na nila kino-compare. Parang ini-enjoy na lang nila tong Philippine adaptation. So parang nakakatuwa na makabasa ng mga ganung comments sa social media. And nakaka-proud din na reach namin yung expectation ng fans ng original What's Wrong with Secretary Kim. And yun dito sa sa habang nag-shoot kayo, paano nyo dinevelop yung chemistry nyo as a pair? Kasi di ba nagka-work na rin kayo sa Linlang? Parang sa umpisa ba comfy na kayo or parang dito nagkakapaan ulit kayo? Ganyan. Parang medyo nagkapaan ulit because it's a different, sobrang ibang-iba yung characters. So siguro para maging comfy, kailangan ko lang mag-loosen up. So yung mga tinatago kong jokes, nilabas ko. Labas niya. Para gusto niyo po ba? Oo, galing yung post, masyadong bastos yung mga jokes. Hindi yung mushroom. Ay, hindi pala. Madami po siyang libro ng green jokes. Hindi niya po nilabas sa Linlang kasi serious actor siya dun eh. Dito medyo magaan yung vibe. Mga kwento lang sa akin ng mga mas nakakatanda sa akin. Sample daw po. Hindi pwede. Bastos ko siya. Tapos natatawa naman, gina-joke niya yun sa buong set. So pati yung mga crew natatawa. Kasi pang lalaking joke siya. Tapos next question, kasi natanong na to kanina pero sinagot mo, Kane. Totoo ba na hindi kayo nahihirapan sa kissing scene? Yun sa yung latest ngayon. Grabe naman yung, ano sagot ko kanina? At syempre mahirap siya. May nakakahiya syempre kay Paolo. Tsaka may pressure din. Kasi isa to sa mga inaabangang eksena sa series talaga. And syempre, ayaw namin i-fail yung mga tao. Paano kayo nag-prepare dun? Kasi di ba, ayun yung one of the most iconic scenes nung series. Ano yung mga preparation nyo? Di ba yung iba kasi parang meron pang workshop na ginagawa. Sa inyo, paano nyo ginawa? May workshop? O di ba yung magaling mga intimacy workshop? Sa amin, very clear naman yung kailangan gawin. Parang maganda rin dito, may pagbabasihan kami, yung original. And parang pinipili rin ni Direct Chad yung mga scenes na parang hindi pwedeng palitan dahil hahanap-hanapin ng mga tao. So, ayun na, parang sinunod lang namin kung anong gusto niya, tapos ginawa na namin para isahan. Ako naman, ito yung second case ni BMC and Secretary Kim. So, syempre may pinanggalingan yun, kaya medyo ako yung leader doon sa Kasi may trauma siya, pag pumipikit siya, parang nakikita niya yung red heels. So baka lang sabihin ng mga tao, grabe naman si Kim. Pero parang natanggal yung, meron siyang nag-explain! Bakit? Guilty. Hindi siya, pero sa ibang mga eksena, siya na po yung leader. Abangan niyo na lang po. Parang ikaw pa rin. Pero hindi tinigil ko 2 times na po ako naging leader. 5 po kasi ito. Sinabi 5 ba? Parang yun pa. So kapag